Ako po si Daisy Lacanlale ng Pampanga. Panahon po ng pandemic nang matuklasan ko ang video sa YouTube kung paano nabuksan ang aking diwa at nalaman ang katotohanan. Panoorin po natin ang video na to ng Mensahero ng Silangan. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Welcome to our new subscribers. Ipinapayo namin sa mga new viewers na panoorin muna ang viewer's guide para hindi maguluhan. Matatagpuan ang link sa ibaba lamang nitong video. Ito na ang part 4 at pinakahuling bahagi ng Son of Perdition series. Paalala sa mga hindi open-minded, ang video na ito ay naglalaman ng isang masakit na katotohanan. Mahalagang balikan ang 1 Corinthians chapter 4 verse 14 hanggang 15. Post nyo na lang po ang video kung gusto nyong basahin. Sa version ng ang dating Biblia, ang nakasulat ay ipinanganak ko kayo. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ipinanganak kayo ni Paul. Sa version naman ng Filipino Standard Version, diretsahang nakasulat. Sinabi ni Paul, ako ang inyong ama. Sino ang tinutukoy na ipinanganak ni Paul? Siyempre, kayo itong mga Paulinian. Sino ang nagsilang sa inyo? Si Paul. Pardon the redundancy. Sinigurado lang namin na mauunawaan pa rin itong video kahit hindi pa napapanood ang parts 1, 2, and 3. Ngayon, sino si Paul? Si Paul ay isang Pariseo. Philippians chapter 3 verse 4 hanggang 5. Ano ang sinasabi ng Mesaya sa Matthew chapter 23 verse 29 and 33? Ang mga Pariseo ay mga ahas na nakatakdang magdusa sa impyerno. Hindi kami nanghuhusga. Mesaya ang may sabi niyan. Si Paul ay isang Pariseo. Ano ang kanyang isisilang? Alangan namang tupa. Makinig kayo mga Paulinians. Nagpapakilala ang nagsilang sa inyo. Kung hindi nyo siya kikilalanin bilang nagsilang sa inyo, anong klase kayong mga anak? Lapastangan. At kung kikilalanin nyo naman siya bilang nagsilang sa inyo o bilang inyong ama, kailangan nyo ring tanggapin na Pariseo ang nagsilang sa inyo. At sabi ng Mesaya, ang Pariseo ay ahas. Bilang anak, ano ang habilin ng nagsilang sa inyo? Ito ang sabi niya sa 1 Corinthians chapter 4 verse 16. Nakikiusap ako, tumulad kayo sa akin. Ano ulit ang sabi ng Mesaya? Ang mga Pariseo ay ahas. Ano ba ang ginagawa ng ahas? Nanunuklaw. Ano ang sabi ni Paul? Anak, gayahin niyo ako. Ano ang ginagawa ng ahas? Nanunuklaw. Wala kaming magagawa kung nagagalit kayo. Hindi kami nang aatake. Naglalahad lang ng salita ng Mesaya. Nasusulat naman lahat sa Biblia ang sinasabi namin. Bakit kayo magagalit? Kung papansinin, inihabili ng Mesaya kay Peter ang pangangalaga sa mga believers. Ibig sabihin, ang mga assemblies ay kumakapit sa salita at mga katuruan ni Peter. Unang tanong, tinanggap ba si Paul ng mga apostoles at ng mga tunay na assemblies ng Mesaya? Salamat sa mga tagapagtanggol ni Paul na ginamit ang 2 Peter chapter 3 verse 15 hanggang 17. Lalo nyo lamang idiniin si Paul. Nakaligtaan na namin itong ebidensya. Kaya, salamat ulit. Binanggit ninyo. Himayin natin ang inyong ibinabato. Magbubumerang ito sa inyo. Una, tungkol saan ang buong chapter 3 para maunawaan ang sinasabi ni Peter. Sa verse 4, sinabi ni Peter na huwag magpapadaig sa mga nangungutya at nagsasabing, nasaan na ang muling pagbabalik? Diyan mo mauunawaan kung tungkol saan ang buong chapter. Ang concern ni Peter ay ang pagkakainip ng mga believers sa muling pagbabalik ng Mesaya. Kung kaya, sinabi ni Peter sa verse 8 na ang isang araw sa Mesaya ay katumbas ng 1,000 taon sa atin.
Sinundan niya ito ng mga encouragement na huwag maiinip, maging matatag, at magpakabuti. Yan ang premise na tinanggal nyo noong nag-copy-paste kayo sa comment section. Itong bahagi lang kasi ang gusto ninyo. Verse 15, hugot, tapal. Sinabi ni Peter na kahit si Paul ay maraming sinulat tungkol dito, alin ang tinutukoy na dito? Yung tungkol sa muling pagbabalik na nasa itaas ng verse na pinutol nyo. Sinabi ni Peter na may sinulat din si Paul. Tama, meron nga. Pero ano ang comment ni Peter tungkol sa mga sinulat ni Paul? Number 1, mahirap unawain. Number 2, mga nanlilin lang ang gumagamit. Verse 17, sinabi ni Peter, alam nyo kung ano ang totoo. Mag-ingat kayo at huwag patatangay dito sa mga error o kamalian. Ayan, nagbibigay si Peter ng warning tungkol sa mga sinulat ni Paul dahil mahirap nang unawain, ginagamit pa ng mga nanlilinlang. Ngayon, Paulinian, sino ang nanlilinlang gamit ang kasulatan ni Paul tungkol sa second coming? Nagtitinginan kayo ngayon? Bahala na kayo. Basta maliwanag ang sinabi ni Peter na ang mga gumagamit ng salita ni Paul ay mga nanlilinlang. Kaya binilinan niya ang mga believers na huwag maniniwala. Magalit kayo kay Peter, huwag sa amin. You are misquoting 2 Peter chapter 3 verse 15 hanggang 17. Walang sinasabi doon, either expressed or implied, na tinanggap ni Peter ang salita ni Paul. Bagkus, warning ang ibinigay ni Peter tungkol sa sulat ni Paul. Very negative ang comment ni Peter. Una, magulo. Pangalawa, mga nanlilin lang ang gumagamit. Klaro? May makikita ba tayong ebidensya na hindi katanggap-tanggap ang mga katuruan ni Paul sa mga believers? Yes, rejected nila si Paul. Ito, basahin natin. Mula mismo sa salita ni Paul, 2 Timothy chapter 1 verse 15 hanggang 18. You will know, I expect, that all those who were in Asia have turned against me, Phygelus and Hermogenes among them. Tagalogin natin. Mababalitaan nyo. Inaasahan ko na ako ay hindi tinanggap ng lahat ng nasa Asia. Nabalitaan nyo ba yan, mga Paulinian? Hindi tinanggap ang Babylonian teaching ni Paul. Kinaliskisan siya ng mga taga-Efesos. Sa Acts chapter 19 verse 8 hanggang 12, mababasa nyo kung paanong pagmimilagro ang ginawa ni Paul sa Efesos. Naroong nagpagaling siya ng mga may sakit gamit ang panyulito na kapag ito ay nadikit sa kanyang katawan, yung may-ari ay gumagaling. Siyempre pa, hindi mawawala ang paborito ng Shandarabakasyandabratatatat. Hindi bumenta yung mga pagkikisay-kisay at pagtimbuwang sa lupa. Lahat yang ginagawa nyo ngayon ay hindi umubra, hindi bumenta sa assembly ng Efesos. Naamoy nila ang langsa ng isang pariseyong ahas. Isang huwad na apostol na gustong ipasok ang doktrina mula sa Talmud ng mga Babylonians. Pull out at walk out si Paul kasama ang kanyang mga disipulo. Pero na-rebuke ba o napagalitan ang assembly sa Efesos dahil sa pag-reject nila kay Paul at sa mga disipulos nito? Hindi. Bagkus, tumanggap pa nga ng plaque of appreciation ang assembly sa Efesos. Basahin natin ang citation. Revelation chapter 2, verse 2. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Tagalogin natin. Alam ko ang inyong mga gawa, ang inyong mga pagpapagal at pagsusumikap. Alam kong hindi nyo matatanggap ang masasamang tao. Sila'y inyong sinubok. Silang mga nagpapanggap na apostol at pinatunayan nyong sila ay mga huwad. Ano daw ang nireject ng mga taga-Efesos? Yung mga fake na apostles.
Si Paul ba ay na-reject din sa Efesos? Yes, patunay lamang na si Paul ay huwad na apostol kaya ni-reject siya ng mga taga-Efesos. Naamoy nila si Paul. Ngayon, ano naman ang nangyari kay Paul sa Philadelphia? Na-reject din mula mismo sa salita ni Paul na hindi siya tinanggap ng mga taga-Asia. Para maunawaan, balikan natin ang pagpapakilala ni Paul sa kanyang sarili. Sa Acts chapter 22 verse 3, nagpakilala siyang Hudyo. I am a Jew born in Tarsus of Cilicia. Hindi rin umubra ang kanyang pagbabalat kayong Hudyo sa Philadelphia Assembly. Alam kasi ng Philadelphia na walang tribe of Judah o Hudyo na magtuturo ng may kahalong Babylonian at Greek doctrines. Reject din nila si Paul. At syempre pa, may plaque of appreciation din si Philadelphia. Basahin natin ang citation. Revelation chapter 3 verse 9. I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Klarado ang citation. Ang mga naghuhudyo-hudyuhan kasama dyan si Paul at ang kanyang mga galamay ay mga synagogue of Satan na paluluhurin sa paanan ng Philadelphia Assembly. Later pa po natin tatalakayin ang mga assemblies na yan, yung 7 candlesticks. Pero magpapauna lang kami ng kunting impormasyon. Ang 7 assemblies ay nag-hibernate lang at ngayon ay gumigising. Ang assemblies ay hindi relihiyon. Hindi yan mga churches, kundi mga tao na binuklod ng isang diwa or consciousness. May napakahalagang salita ang Mesaya na gusto naming ipasilip sa inyo. Ito ang clear-cut boundary ng legacy ng Mesaya versus legacy ni Paul. Matthew chapter 10 verse 5 hanggang 6. This 12 Yahushua sent forth and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. Noong nabuo na ng Mesaya ang kanyang 12 apostles, sinabihan niya ang mga ito, huwag kayong pupunta sa mga hintil or sa anumang bayan ng mga Samaritans. Bagkus, puntahan nyo ang mga nawawalang tupa ng house of Israel. Bakit kaya ayaw ng Mesaya na pupunta ang kanyang mga apostoles o magpipreach sa mga hintil? May mga nakita kaming pagkakahawig sa isang verse. Matthew chapter 7 verse 6. Never give what is holy to dogs or throw your pearls before pigs. Otherwise, they will trample them with their feet and then turn around and attack you. Ang kanyang banal na salita ay hindi dapat itapon sa mga aso at baboy kasi aapak-apakan lang nila at pagkatapos babalingan ang mga apostoles upang sirain. Makikita natin yan sa mga sumunod na pangyayari. Kung pinagbawalan ng Mesaya ang mga apostoles na pumunta sa mga Gentiles, ibig sabihin, hindi ang mga apostoles ang nagturo sa mga Gentiles. It follows na ang mga katuruan na natanggap ng mga Gentiles ay hindi dalisay tulad ng sa mga apostoles. Kung ang katuruan na natanggap ng mga Gentiles ay hindi dalisay, ibig ding sabihin, ang anumang katuruan na kanilang ipapasa ay hindi maghahatid ng kaligtasan. Sinabi ng Mesaya sa John chapter 4 verse 22, You don't know what you are worshiping. We Jews know what we are worshiping because salvation comes from the Jews. Tagalogin natin,
Hindi nyo alam kung ano ang inyong sinasamba. Ngunit kaming mga Hudyo, alam namin dahil ang kaligtasan ay manggagaling sa mga Hudyo. Malinaw yan. So ano ang pinopoint out natin dito? Number 1, pinagbawalan ng Misaya ang mga apostoles na mag-preach sa mga Gentiles. Number 2, ang utos ng Misaya sa mga apostoles ay hanapin ang mga nawawalang tupa ng lahi ni Jacob, gaya ng babaeng Samaritana na hindi niya alam na siya pala ay Israelite at hindi Samaritan. Number 3, ang kaligtasan ay manggagaling sa mga Hudyo at hindi sa mga Gentiles. Ngayon, tandaan natin na ang utos ng Misaya sa mga tunay na apostoles ay hanapin ang mga nawawalang tupa ng Israel ni Jacob. Hindi sila pinapapunta sa mga Gentiles. Bakit binibigyan natin ng diin ang puntong yan? Kasi gusto naming subukan nyong i-trace kung saan galing ang mga doktrinang sinusunod nyo. Sa mga Hudyo ba? Or baka sa mga Gentiles yan galing? Tandaan, ayon mismo sa Misaya, ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. Noong si Paul ay na-reject sa mga assemblies, pumunta siya at nag-preach sa mga Gentiles. Nakabuo siya ng grupo sa Antioch kung saan unang umusbong ang Hellenistic Christianity sa kanyang pamumuno. Basahin natin Acts chapter 11 verse 25 hanggang 26. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church and taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Mag-focus sa huling sentence. Ang mga disciples ay unang tinawag na Christians. Saan? Sa Antioch. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit of all the places, mga Gentiles pa sa Antioch ang pinagmulan ng salitang Christian? Pansinin, kung ang Misaya ay Kristo at ang mga apostles ay Christians, bakit hindi nagmula ang ganyang identity sa Jerusalem kung saan higit na matagal na namalagi ang Misaya at ang mga apostoles? Naisip niyo po yun? Ibig lang sabihin, ang doktrinang Christianity ay galing sa Antioch. Gentile doctrine na itinuro ng isang Pariseyong si Paul. Wala po kayong makukuha sa Biblia na nag-preach doon sina Peter dahil sumusunod si Peter sa instruction ng Misaya na huwag mag-preach ng Gentiles kundi hanapin ang mga naliligaw na Israelita. Malinaw na doktrina ni Paul ang bumuo ng grupo sa Antioch at tinawag nilang Christians ang kanilang mga sarili. Sila ang mga first fruits ni Paul. Kung uunawain mo ang buong Acts chapter 11, malinaw na buo na ang grupo ni Paul sa Antioch noong bumisita doon ang mga apostoles. Bakit tinawag ng grupo na Christians ang mga apostoles na pumunta doon? Sino ang nagturo sa kanila na tawaging Christians ang mga apostoles? Siyempre, ang kanilang teacher, si Paul. Lumalabas na ginamit lang ni Paul ang mga apostoles upang isulong ang kanyang hangarin. Tandaan, ang mga apostoles ay mga Hudyo, hindi sila Christians. Ang tunay na pangalan ng Misaya ng mga Hudyo ay Hebrew at hindi ang Greek na Jesus Christos. Lumilitaw na hinayjack lang ni Paul ang istorya ng Misaya at ng mga apostoles upang itayo ang kanyang Hellenistic Christianity sa Antioch. Iniharap ni Paul ang mga apostoles sa Antioch para paniwalain ang kanyang mga followers na siya ay kabilang din sa mga apostoles. Pinaniwala niya ang mga taga-Antioch na ang mga apostoles ay Christians din gaya nila.
Diyan magaling ang isang Pariseo. Sinabi yan ng Mesaya na may pinong-pino silang paraan sa pambabaluktot. Kung napanood nyo ang The Seal of the Father series, malalaman nyo na ang tunay na pangalan ng Mesaya ay Yahweh Shai, hindi ang Greek na Jesus Christos. Alam nyo na ngayon, bakit sinabihan ng Mesaya ang mga apostoles na huwag hahalo sa mga Gentiles? Mai-exploit kasi ang kanilang mga identity at pagkatapos sisirain sila. Alam ng Mesaya ang gawi ng mga Gentiles. Ngayon, sino ang katulong ni Paul sa pagtatag ng kanyang bagong grupo na naging Christianity? Acts chapter 13 verse 1. Now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Ayan, lumutang din ang koneksyon nila sa Herod Tetrarch at kay Saul. Hindi lulutang ang pangalan ng Herod Tetrarch kung walang kaugnayan. Huwag kalimutan ang Romans chapter 16 verse 11 kung saan binabati ni Paul si Herodion ang kanyang kamag-anak. Ngayon, si Paul ay hindi ordinaryong Roman citizen. Nakadikit siya sa pamilyang Herodes. Pansinin nyo, habang ino-organize ni Paul ang grupo niya sa Antioch, saka pinatay ni Herodes si James na kapatid ni John. And soon after, ipinahuli din si Peter upang patayin din. Nangyari yan sa kasagsagan ng pagtatayo ni Paul ng kanyang grupo sa Antioch. Mababasa sa Acts chapter 12 verse 1 to 4. Nagkataon lang ba? Coincidence? In contrast naman, noong inakusahan si Paul ng mga Hudyo at ipinaaresto, binigyan siya ng 270 armed bodyguards noong ipinadala siya kay Governor Felix. Imagine, 270 bodyguards, parang hari si Paul. Mababasa nyo yan sa Acts chapter 23 verse 23. Hindi natin tinatanggap ang mga written history na ang Christianity daw ay isinilang sa Judea. Maliwanag ang Acts na unang sumulpot ang Christianity sa Antioch, ang grupo na itinatag ni Paul. Ngayon, ito ang isang malaking katanungan. Paano at bakit Rome ang naging sentro ng Christianity ni Paul sa buong mundo? Suyuri natin ang mga nakaraang pangyayari. Bago pa naging opisyal na relihiyon ng Roma ang Christianity, marami ng Christians doon dahil sa mga letters or liham ni Paul sa mga taga-Roma. Ang iba ay naging bahagi pa ng New Testament. Huwag ding kalimutan na si Paul ay Roman citizen at may koneksyon sa Herodian Tetrarch. Sa panahon ni Nero, pinatay sina Peter at Paul. Regardless kung ano ang naging political climate ng Rome noon, tuloy-tuloy na kumalat ang Christianity na nagmula sa Antioch. In the year 313 AD, inilabas ni Emperor Constantine ang Edict of Milan. Dito nabigyan ng legal status ang Christianity. Year 325 AD naman, binuo ni Emperor Constantine ang Council of Nicaea. Ito ang pagtitipon ng lahat ng Christian leaders upang formal na buuhin ang foundation ng Christendom legacy ni Paul. Nabuo ang Nicene Creed. Noong year 380 AD naman, inilabas ni Emperor Theodosius ang Edict of Thessalonica. Ipinag-utos nito na tangkilikin ang Nicene Christianity bilang official religion ng Roman Empire. Lahat ng susuway ay mapipersecute. Ang Edict of Thessalonica ay crystallization ng son of perdition na sinasabi sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Dahil sa Edict of Thessalonica,
Nagkaroon na ng religious at political power ang legacy ni Paul. Isa na itong empire na may mga galamay sa buong mundo. Bagamat nagkaroon ng Reformation at Protestantism noong 16th century, magkakasundo ulit yan dahil sa ecumenism ng Vatican. Alam nila na kailangan nilang magkaisa ulit dahil muling bumabangon ang 7 assemblies ng Misaya. Bago tayo magpatuloy, recap ulit natin ang mahahalagang punto. Number 1, unang lumutang ang Christianity sa Antioch, hindi sa Jerusalem. Number 2, si Paul ang central figure sa pagsilang ng Christianity sa Antioch. Number 3, kumalat ang Christianity sa Roma sa pamamagitan ng letters ni Paul sa mga taga-Roma. Number 4, nabuo ang legacy ni Paul sa pamamagitan ng Council of Nicaea. Number 5, ang Nicene Christianity ay nagkaroon ng kapangyarihan noong ito ay tinangkilik na ng Roma sa pamamagitan ng Edict of Thessalonica. Ngayon, ano ang sumunod na major milestone sa legacy ni Paul? Mahalagang balikan ang 1 Corinthians chapter 4, verse 14-16. Very ironic dahil tila hindi alam ni Paul na siya ang katuparan ng kanyang sinusulat. Number 1, nagpapatawag ng Father. Number 2, iniaangat ang sarili bilang Elohim. Sa verse 16, inihabilin niya ni Paul sa kanyang mga anak na gumaya sa kanya. Natupad yan. Noong wala na si Paul, itinuloy ng kanyang mga anak ang kanyang sinimulan. Isinilang ang papasi. Ganon din ang katangian. Nagpapatawag din ng Father, iniaangat din ang sarili bilang Elohim. Hindi na natin tatalakayin ang tungkol sa pagpapatawag ng Father dahil obvious na ang kahulugan ng salitang Pope ay Father. Kahit saan nyo kalkalin yan. Ngunit, may higit pa tayong dapat silipin. Paano iniangat ng Pope ang kanyang sarili kapantay ng Elohim? Eto siya. Sinabi ni Pope Leo XIII noong 1894, "We hold upon this earth the place of the Almighty God." Very self-explanatory po ito. At huwag niyo pong sasabihin na taken out of context. Tagalog. Hawak namin sa mundong ito ang posisyon ng Panginoon. Ibig sabihin, ina-assume nila ang pagiging Panginoon dito sa mundo. Ang reference natin, Preclara Gratulationes Publicae, The Reunion of Christendom, 1894. Kung titingnan natin ang kabuuan, ang Christianity, ang buong Christendom at ang papacy ay legacy ni Paul. Lumalabas na ang pundasyon ng lahat ng yan ay si Paul at hindi si Peter. Si Paul ay Pariseo at sinabi ng Mesaya na ang mga Pariseo ay brood of vipers and serpents. Hindi nakakapagtaka kung pinakakang banal ng Pope ang serpent. Bilang pagbibigay diin sa mga salita ni Paul, sinabi ni Pope Francis na ang Mesaya ay naging serpent, ahas na pumapatay at ahas na magliligtas. Grabe! Parang sinabi niya na ang Mesaya ay ahas at ang ahas ay Mesaya at sila ay iisa. Ganun ang dating ng mensahe. Ito basahin namin. The serpent, the pontiff clarified, is a symbol of sin, the serpent that kills, but the serpent that saves. This is the mystery of Christ. Saint Paul, the Pope recalled, also spoke of this mystery. He said that Jesus emptied himself, humbled himself, annihilated himself in order to save us. Moreover, the apostle offers an even stronger expression. He became sin. Thus, using the Bible symbol, we could say, he became serpent. Very evident sa legacy ni Paul, ang serpent divination mula mismo sa salita ni Pope Francis. All the while,
Across ages, pinatunayan lamang ng Pope na totoo ang sinabi ng Misaya na sila ay brood of serpents. Unang binanggit yan sa Genesis chapter 3 verse 15. Sa hinaba-haba ng aming pagre-research, matching Genesis to Revelation with world history, mariin naming tinututulan with strongest words ang tradisyon na si Peter ang first Pope. Lahat ng impormasyon ay tumutumbok kay Paul as founder ng Christianity na tinangkilik ng Roma. Si Paul ang totoong first Pope, hindi si Peter. Umusbong ang papacy bilang figurehead ng Christian groups sa buong mundo. Tandaan na susulat, ang kaligtasan ay magmumula sa katuruan ng mga tunay na Hudyo. Kailanman walang sinabi sa Biblia na ang Pariseyong ahas ang pagmumula ng kaligtasan, dahil ang totoo, ahas ang simbolo ng kapahamakan at kamatayan. Ang ahas na pinakakang banal ng legacy ni Paul. Truly, Paul the Pharisee is the son of perdition. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa Oferian Heritage Channel. Happy awakening to all. Be blessed. Shalom. Naniniwala po ako na ikaw na nanood ay maraming katanungan at unti-unting nabubuksan ang iyong diwa. Kung nais mong magpatuloy, subaybayan ang nasabing video ng Mensahero ng Silangan. I-follow lang ito, i-share at i-subscribe. Maraming salamat po.